Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Hello Chini, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Isa rin po akong tagapakinig ng inyong programa. Hinikayat lang ako ng kapatid kong avid listener ng inyong program na magpadala rin ng aking kwento sa buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nick. Tubong sarangan, 34 years old at binata. Walang asawa, walang anak. 10 kaming magkakapatid at ako ay ang pampito. Nung bata pa kami, batak na ang mga katawan namin sa trabaho. Dahil sa hirap ng buhay, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Grade 6 lang po ang natapos ko, Chin. Nung nag-aaral pa ako sa elementarya, mas marami pa yung absent ko kaysa sa present ko sa school. Kasi minsan wala kaming bigas. Kailangan naming mag-harvest ng mais sa mga sakahan ng mga kakilala namin. Kaya siguro parang wala na sa plano ko ngayon na mag-asawa pa. Nagkaroon naman ako ng ilang kasintahan noon. Pero ang minahal ko talaga ay si Jenny. Nakilala ko si Jenny nung doon ako na-assign bilang sprayman ng mangga sa parte ng Davao. Si Jenny ay isang tindera ng isang tindahan doon na malapit sa area namin. Nakita ko sa kanya ang katangian ng isang babaeng hinahanap ko. Mabait, maalalahanin, at maunawain. Hindi naman ako kagwapuhan, pero napapangiti ko sila dahil sa sense of humor ko. Until nung natapos na yung trabaho namin, umuwi na kami dito sa Sarangani. Kaya naging LDR ang relationship namin ni Jenny. Lagi na lang kaming nag-uusap sa cellphone o di kaya mag-text-text na lang. Hanggang sa isang gabi, tumawag siya sa akin. Buntis si Jenny ng 3 buwan. Akala niya layag lang daw, kaya di niya sinabi sa akin. Ang plano niya ay pumunta sa amin, sa kanya sasabihin sa akin sana na buntis siya. Kaso, hindi yon ang nangyari. Tumawag siya ng gabing yon dahil sumasakit ang tiyan niya. At nakunan siya. Nahalaglag yung magiging anak sana namin. Kaya nung nakabawi na siya ng lakas, pumunta siya sa amin. At nagpaalam siya na pupunta raw siya ng Maynila at doon na siya magtatrabaho. Nung una, DJ, parang ayokong pumayag. Pero ang sabi niya, gusto niya raw tulungan ng mga magulang niya. At dahil sa naiintindihan ko naman, pumayag na ako. Pagdaan pa ng ilang buwan, nawala na yung contact namin. At isang araw na lang, nabalitaan ko na lang sa kapatid ko na ikakasal na raw si Jenny. Nakita niya raw sa post nito sa FB. Sa loob ng 15 years at hanggang ngayon, hindi na ako nagkaroon pa ng kasintahan. Palagi akong sinasabihan ng mga kapatid ko na mag-asawa na daw ako. Pero ewan ko ba, hindi nakasama sa mga plano ko ang magkaroon pa ng sariling pamilya. Masaya na akong tumutulong sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Sa kanila ko na lang ibabahagi kung anong meron ako. Chin, sa dami kasi ng pinagdaanan kong hirap sa buhay, ayokong sundan ng mga magiging anak ko ang yapak na pinagdaanan ko na. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Kasama mga kapatid at mga pamangkin ko. Wala na rin kasi kaming mga magulang, DJ. Yung papa namin namatay noong 2020 at ang mama ko naman ay noong 2021. Sa dami ng hirap na napagdaanan naming magkakapatid,
bumabangon at lumalaban pa rin kami sa buhay. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. More power to your program, and God bless us all. Ang inyong kamaks, Nick. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.